Ano ang gagawin mo kung malaman mo na ang tadhana ng mga Diyos na lumikha sa sangkatauhan ay ang kaparehong tadhana rin ng mga tao? At paano kung malaman mo na ang kinikilala nating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay hindi ang Diyos na lumikha sa sangkatauhan? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Sa mga nakaraang bahagi ng bidyong ito ay naging malawak ang inyong kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mundo at kasaysayan ng mga tao. At higit sa lahat ay nagkaroon kayo ng mataas na kaalaman tungkol sa mga makapangyarihang nilalang na lumikha sa sangkatauhan na tinatawag na mga Anunnaki. Ang mga Anunnaki ay ang mga sinaunang Diyos na kinikilala ng mga Sumerian, Akkadian, at Babylonian civilization. Ito ay ang mga pinakaunang advanced na sibilisasyon sa daigdig. Ang kanilang mga Diyos na kung tawagin ay Anunnaki ay ang mga nilalang na nagmula sa planetang Nibiru. Nilikha ng mga Anunnaki ang Adam at dinala nila ito sa syudad na kung tawagin ay Eden. Kalaunan ay lumaki ng husto ang populasyon ng mga tao at ito ay ikinagalit ng ilang mga Anunnaki. Dahil dito ay gumawa sila ng matinding delubyo sa pamamagitan ng malawakang pagbaha na kung tawagin ay The Great Flood upang ubusin ang lahat ng mga tao at mga maling nilalang sa mundo. Ang tanging nakaligtas lamang sa delubyong ito ay si Ziusudra. Mas kilala siya ngayon ng mga tao mula sa Biblia bilang si Noah. Ang mga Anunnaki ay katulad lamang din ng mga tao na nilikha sa kalawakan ng pinakamakapangyarihang Diyos na siyang lumikha sa lahat. Sila ay mga nilalang na taga-ibang planeta na dalubhasa sa larangan ng teknolohiya. Ang ibig sabihin ng salitang Anunnaki ay those who from heaven to earth came. Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat babaliktarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Nang marating ng grupo ni Enki ang daigdig, ang mga ito ay sinalubong ni Ilulo. Walang sinayang na panahon ang grupo ni Enki at agad silang kumilos nang sila ay makalapag sa daigdig. Ang unang 6 na araw ng kanilang pagdating ay kanilang ginamit sa pag-aaral ng mga nilalang ng kalikasan. Inayos rin nila ang kanilang magiging kampo, sapagkat alam ni Enki na matatagalan silang manatili sa daigdig. Ang ika-7 araw ay itinalaga ni Enki bilang araw ng pagpapahinga at selebrasyon. At magmula noon, ang ika-7 araw ay lagi nang nakalaan para sa mga bagay na ito. Ito ay araw na ng pahinga, at ito rin ay ang araw ng Diyos. Matapos ito ay sinubukan ng grupo ni Enki na magmina ng mga ginto sa mga ilog at dagat. Naglagay sila ng isang uri ng makina na kayang higupin at magsala ng tubig. Sinasala ng makina ang mga solid na bagay na kasama sa tubig na nahihigop nito, gaya ng mga bato at iba't ibang uri ng mineral. Iniiwan nila Enki ang makinang ito buong gabi upang tuloy-tuloy itong magsala ng tubig. At sa umaga naman, susuriin ni Enki ang mga nasala nito at dito ay nakikita niya ang iba't ibang uri ng mineral at mga bato na naisasama sa paghigop ng makinang ito. Sa tuwing binubuksan ito ni Enki ay nakikita niya ang napakaraming nasasala nitong mga bato. Marami ring mga bakal at tanso, samantalang kakaunti lamang ang mga ginto. Kinuha ni Enki ang mga gintong ito at bumalik siya sa istasyon. At dito ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Haring Ano na nasa planetang Nibiru. Tumawag ito kay Enki sapagkat hindi na ito makapaghintay tungkol sa balita ng ginto. Tinanong nito si Enki kung sapat na ba ang ginto na kanilang nakuha upang ang mga ito ay maipadala na sa planetang Nibiru. Sumagot si Enki at sinabi nito na hindi pa sapat ang mga ginto na kanilang namina. At dahil sa kakulangan ng kanilang mga nakukolektang ginto, gumamit na si Enki ng isang sky chamber upang mabilis nitong mapag-aralan ang kalupaan ng daigdig. Ang sky chamber na ito ay isang uri ng sasakyan na nakakalipad at ito ang kanilang gagamitin upang sila ay makapaglakbay sa daigdig. At gamit ang teknolohiyang ito ay i-survey nila ang kalupaan upang malaman nila kung saan matatagpuan ang malaking deposito ng ginto. Araw-araw ay matyaga na sinuri ng grupo ni Enki ang bawat kontinente upang makita ang lokasyon ng mga ginto na kanilang kailangan. Inutusan ni Haring Ano si Enki na ayusin ang nasirang spaceship ni Ilulo, sapagkat ito ang kanilang gagamitin upang maghatid ng mga ginto sa planetang Nibiru. Inayos ni Enki at ang kanyang piloto na si Apgal ang nasirang spaceship ni Ilulo. At dito ay nadiskubre nila ang 7 nuclear weapon na dinala ni Ilulo mula sa Nibiru. Ang natutulog na mga armas na ito ay siyang wawasak sa Mesopotamia sa darating na panahon. Nag-alala si Enki at Apgal kung ano ang gagawin ni Ilulo sa mga ito. At dahil sa takot ng mga ito na baka gamitin ni Ilulo ang mga ito sa hindi maganda, kinuha ni Enki ang mga ito at itinago nila ito sa isang lihim na kuweba sa bundok sa Africa, upang ang mga ito ay hindi makuha ng sinumang Anunnaki na may hindi magandang hangarin.
Kung babalikan mo ang mga nakaraang bahagi ng bidyong ito, ang mga armas na ito ang ginamit ng mga batang Anunnaki upang wasakin ang syudad ng Sodoma at Gomorrah. Nang makapagkolekta na ng sapat na ginto ang grupo ni Enki, hinanda na nila ang mga ginto na kanilang namina. Alam ni Enki na sapat na ang mga ito upang mapahanga ang kanyang ama na si Haring Anu. Inilagay nila ang mga gintong ito sa spaceship ni Ilulo. At si Apgal na kaibigan at piloto ni Enki ang maghahatid ng mga ito sa kanilang planeta. At habang paangat ang spaceship ni Ilulo, ang mga sundalong Anunnaki at si Enki ay nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan nila ang pag-angat ng spaceship na kung saan nakasakay ang mga ginto. At hindi nagtagal, ito ay tuluyang lumipad at bumulusok sa kalawakan. Tagumpay na nakarating si Apgal sa kanilang planeta kasama ng mga ginto. At dahil dito ay nagpadala muli ng mensahe si Haring Anu sa daigdig at sinabi nito na ituloy lang ang pagmimina ng mga ginto sapagkat makakatulong ito sa kanilang planeta. Sa paglipas ng panahon, ipinag-utos na ni Haring Anu na bumalik na si Apgal sa daigdig. At sa panahong ito rin ay nadiskubre na ng grupo ni Enki ang malaking deposito ng ginto na matatagpuan sa lupain ng Apsu. At ito ay mas kilala ngayon bilang Africa. At dahil sa natuklasan na nila Enki ang malaking deposito ng mga ginto, ipinag-utos ni Haring Anu na si Enlil ay sumunod sa daigdig, upang pamunuan na ni Enlil ang misyon ng mga Anunnaki sa planetang Earth. Si Enlil ay nagdala ng karagdagan pang mga Anunnaki na magmimina ng mga ginto sa Africa. At nais rin ni Enlil na magtayo ng kanyang pansamantalang kampo o istasyon na kung saan sila ay mananatili habang sila ay nasa daigdig. At sa pagdating ni Enlil sa daigdig, nagsimulang magkagulo ang mga Anunnaki, sapagkat hindi nila alam kung sino ang tunay na mamumuno sa kanilang misyon sa daigdig. Ito ay dahil dalawang prinsipe ang nagtutunggalian sa kapangyarihan. Ang mga ito ay ang mga anak ni Haring Anu na sina Enki at Enlil. At nakisabay pa ang dating hari na si Ilulo sa gulo ng magkapatid na ito. Sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon ng kasunduan noon si Ilulo at Haring Anu kasama ng Divine Council na si Ilulo ang itatalaga nilang hari ng Earth kung ito ay makakahanap ng ginto. At ang kasunduang ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng power struggle ang mga Anunnaki sa daigdig nang dumating si Enlil. At dahil sa kaguluhang ito, napagpasyahan ni Haring Anu na bumaba sa daigdig upang personal na ayusin ang tunggalian ng kanyang dalawang prinsipe at ni Ilulo. Nang makarating na si Anu sa daigdig ay agad nilang pinag-usapan ang problema na kanilang kinakaharap. Nagtungo sina Haring Anu sa Africa upang personal na makita ang minahan na kanilang pagkukunan ng mga ginto. At nang makita ito ni Haring Anu, naisip nito na hindi magiging madali ang pagkuha nila sa mga gintong ito. Kaya naman pinagplanuhan nilang mabuti ang kanilang mga gagawin sa mahusay na pamamaraan. At upang solusyonan ang tunggalian ng magkapatid na Enki at Enlil, nagpasya ang hari na magtayo ng mga istasyon sa Apsu. At ipinag-utos rin ng hari na magtayo rin ng mga istasyon sa Eden o Mesopotamia. Napagdesisyonan ni Haring Anu na si Enki ang mamumuno sa Apsu at sa Eridu at sa lahat ng karagatan. At si Enlil naman ang mamumuno sa Eden o Mesopotamia. At higit sa lahat, si Enlil rin ang mamumuno sa Himpapawid. Nang maayos na ni Haring Anu ang problema ng kanyang dalawang prinsipe, ninais na nitong bumalik sa kanilang planeta. Ngunit lingid sa kanyang kaisipan na nakalimutan pala nito ang kanilang napagkasundoan noon ni Ilulo. Bago magtungo si Haring Anu sa kanyang sasakyang panghimpapawid, hinarang ito ni Ilulo at tinanong niya ito kung nakalimutan na ba niya ang kanyang pangako na si Ilulo ang magiging hari ng planetang Earth kapag nakahanap ito ng mga ginto. Bakit ang mga anak mo ang magiging pinuno ng mundong ito? Hindi ba't nangako kayo sa akin na ako ang magiging hari ng mundong ito? Tanong ni Ilulo kay Haring Anu. At dahil dito ay nagsalita si Haring Anu, at hinamon nito si Ilulo sa isang kamay sa kamay na labanan. Ito na ang magtatakda ng kapalaran mo. Maglaban tayong dalawa ngayon, at kung sino man ang manalo, siya ang magiging hari. Walang nagawa si Ilulo kundi tanggapin ang hamon sa kanya ni Haring Anu. Sa pangalawang pagkakataon, ay muling naglaban ang dalawang hari ng planetang Nibiru. At sa harap ng mga Anunnaki na nasa daigdig, ang dalawang hari ay naglaban ng walang kahit anumang saplot. Hindi nagtagal, si Ilulo ay napaluhod at ito ay tuluyang natumba. At nang si Ilulo ay nakahiga na sa lupa, ipinatong ni Haring Anu ang kanyang paa sa dibdib nito. At ito ang tanda na si Ilulo ay tuluyan ng natalo sa kanilang labanan. Ngunit nang alisin na ni Haring Anu ang kanyang paa sa dibdib ni Ilulo, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan. Si Ilulo ay biglang kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Hinawakan nito ang mga paa ni Anu hanggang sa ito ay tuluyang napahiga sa lupa. At sa pagkakataong ito ay biglang kinagat ni Ilulo ang ari ni Anu. Kinagat niya ang hari nito hanggang sa ito ay naputol. At nang sa ito ay naputol na, ito ay kanyang nilunok.
Napasigaw si Ano ng napakalakas dahil sa sakit na ginawa ni Ilulo sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ni Ano sa sakit na kanyang nararamdaman. Labis ang gulat ng mga Anunnaki sa nangyaring ito, at ang mga ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Mabilis na nilapitan ni Enki ang kanyang ama na namamalipit sa sakit upang dalhin ito sa kanilang istasyon at upang ito ay kanyang magamot. Si Enlil naman ay agad kumilos upang arestuhin si Ilulo. Tinali nito ang mga kamay at paa ni Ilulo at ikinulong niya ito sa isang maliit na gusali na kanyang ginawa. Ipinatawag ni Enlil ang kanyang mga sundalo at ipinag-utos nito na paslangin si Ilulo. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Enki. Makalipas ang ilang araw, nagamot na ni Enki ang sugat ng kanyang ama. At matapos ito ay sinabi ni Haring Ano sa kanyang mga anak na nais na nitong bumalik sa kanilang planeta. At bago tuluyang bumalik si Ano sa planetang Nibiru, nagbigay muna ng hatol ang mga Anunnaki sa krimen na ginawa ni Ilulo. Nagbigay ng hatol ang 7 Anunnaki na tagahukom. Isa-isang tinanong ng mga Anunnaki si Ilulo kung ano ang kanyang masasabi sa krimen na kanyang ginawa. Ngunit matipid ang mga sagot nito sa kanila. Nais ni Enlil na kamatayan ang maging parusa sa ginawa ni Ilulo. Ngunit kahit sinabi ni Enlil ang bagay na ito, hindi pa rin nagsasalita si Ilulo at nananatili lang itong nakayuko. At ang lahat ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng kawawang si Ilulo. Ilang saglit pa ay nagsalita na ito. Mahinhin na inihayag ni Ilulo ang lahat ng sama ng loob sa mga nangyari. Pakiramdam nito na siya ay niloko at tinraidor ng pamilya ni Ano at ng lahat ng Anunnaki. Ako ang nakatuklas ng ginto na magliligtas sa ating planeta, ngunit ganito pa ang ginawa ninyo sa akin. Sambit ito ni Ilulo habang walang tigil na umaagos ang kanyang luha sa mga pisngi nito. Matapos nilang marinig lahat ng mga sinabi ni Ilulo, silang lahat ay nagbigay na ng hatol. Marami sa kanila ang nagsabi na kamatayan ang ibigay na parusa kay Ilulo. Kinontra naman ni Enki at ni Anzo ang parusang kamatayan, sapagkat nauunawaan nila ang nararamdaman ni Ilulo. Sa bandang huli ay ipinataw ni Haring Ano ang exile bilang kaparusahan sa krimen na ginawa ni Ilulo. Nang si Ano ay umalis na sa daigdig, isinama niya sa kanyang spaceship si Ilulo, sapagkat ito ay kanilang iiwan sa planetang Lomo. Ito ay ang planetang Mars. At sa planetang ito ay iiwan nilang mag-isa si Ilulo. Dito siya mananatili hanggang sa ito ay mamatay. Nang makarating na sila sa Mars ay ibinaba na nila si Ilulo. Ngunit laking gulat ni Haring Ano sapagkat nagpaiwan rin ng isa sa kanilang mga kasama. Ito ay ang Anunnaki na si Anzo. Pinagtakahan ng hari kung bakit ito gagawin ni Anzo. Mahal na hari, sasamahan ko sa planetang ito si Ilulo. Ako ang kanyang makakatulong sa mga hirap na pagdadaanan niya sa kakaibang planetang ito, sapagkat ako si Anzo, nakikita ko ang mga bagay na hindi ninyo nakikita. Sasamahan ko si Ilulo hanggang sa kanyang huling araw. Bibigyan ko ito ng maayos na libingan, na nararapat para sa isang hari. Nang marinig ito ni Ilulo ay agad itong napaluha. Hindi nito akalain na mayroong isang Anunnaki na sasamahan siya hanggang sa dulo. At si Haring Ano naman ay humanga sa ipinakitang simpatsya ng Anunnaki na si Anzo. Matapos ito ay binigyan na nila ng Eagle Helmet at mga supply ang dalawa. At matapos ito, ang spaceship ni Haring Ano ay lumisan na, pabalik sa planetang Nibiru. Habang si Ilulo at Anzo ay naiwan na sa planetang Lomo. Sa planeta na kung saan si Ilulo ay nakatadhanang ilibing. Makalipas ang ilang libong taon, si Ilulo ay tuluyan ng pumanaw sa planetang Mars. Nagtungo roon si Ninma na kapatid ni Enki at Enlil upang hanapin si Anzo. Nang malaman ni Ninma mula kay Anzo na si Ilulo ay pumanaw na, ginawa nila ito ng maayos na libingan sa planetang Mars. At ayon sa ikapitong tablet, inilibing nila Ninma at Anzo si Ilulo sa isang higanteng bato. At sa higanteng batong ito, inukit nila ang mukha ni Ilulo, upang habang buhay nitong pagmasdan ang daigdig, at ito ay magsisilbing tanda, na siya ang unang Anunnaki na nakatapak sa daigdig, at siya ang Anunnaki na nakatuklas ng ginto. At sa mga hindi nakakaalam, ang face of Mars na nakuna ng NASA noong 1976. Ito ay walang iba kundi ang mukha ng Anunnaki na si Ilulo na inukit nila sa higanteng bato na siyang nagsilbing libingan nito. Isang mukha na iniukit bilang alaala ng isang Anunnaki na siyang unang nakatapak sa daigdig at nakatuklas ng ginto. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.